I'm Kiri Eleison Kiel Munoz, running for AIT representative in the USA. Kiel, why did you choose to run for this position? First kasi, I believe that I can contribute na sa ganung position. Why? Dahil naniniwala po tayo na ang AIT representative hindi lamang nakakupot yung services niya to the local council and also the AIT student body and admin. Pero kinatawan siya ng buong college papunta sa USC. Kung babalik tanawin natin yung role ng USC, di ba? Ang role niya is, nung establish siya before, is para makapaglingkod not only to the students but also to the community. So based sa experiences natin, tayo po ang member ng Anak Bayan since 2010 and lubog po tayo sa mga issue ng lipunan ng mga issues sa ating pamantasan. So naniniwala po tayo na kaya po natin maglingkod at the same time pagsilbihan po yung mga tao sa AITM sa loob ng campus. What do you see are the problems of past AIT representatives? So, wala naman din po tayo sa point na magbigay ng assessment na or magbigay kasi since hindi naman po tayo nandito since nung nagkaroon ng mga previous way back. Pero sa napansin ko, siguro, not necessarily wrong, but siguro kakulangan is yung social na awareness and involvement ng isang representative na dapat siyang naglalapit sa mga AIT students sa mga issue natin sa labas, di ba? Kasi nga, tayo bilang future leaders of the tourism industry, we have to be aware of the current trends, issues, and challenges that the tourism industry is facing. Kulang tayo sa paglalapit kung ano yung mga ating kailangang tinatalakay sa labas ng classroom. Yung practice part ng theory and practice. So yung practice part medyo Sa paraan gagawin yun? Siyempre, given naman po for the past 16 years tayo po sa Stand UPI, nagkakaroon ng mga mobilizations and campaigns. So isang plano po natin na sa ma-elect ay yung campaign para tayo po bilang mga future leaders ng tourism industry ay maging aware sa pamamagitan ng mga fora, ganyan, mga avenue kung saan tayo mag-i-invite ng mga professionals, ng mga kapwa natin, mga students na engaged sa tourism industry upang mabigyan tayo ng insight, ng perspectives kung ano nga ba yung ating mga dapat abangan or ano yung ating mga nararanasan sa industriya. Ano ba yung ibang plano mo? Ang programs of action po, meron po tayong 3 puntos na po na binabalak. Una po dyan ay maging isang assertive at relevant AIT representative. So bakit? Kasi we will stand to be the voice of not only the students and the administration of AIT, but also to represent them, na i-lobby po yung mga kanilang interests, students' rights and welfare at yung ating basic services, not only in the college level, but also in the university and in the administrative level. So kung mapansin po natin, dyan na po papasok yung ating patuloy na pangangampanya po sa ating education sa life, diba? Yun yung pinag-ilapan natin sa Stand UP. And naka-link po dito sa education sa life yung karapatan po natin sa access natin sa basic student services. Kung mapapansin po natin, medyo may pagkukulang po sa mga ganitong serbisyo sa ating kolehiyo, di ba? And balak po natin na sa pamamagitan po nitong kampanyang to, may ilalabi po natin yung boses ng mga kapwa natin AIT students na, di ba, bilang isang representative, tayo po yung kakatawan at maglalabi ng ganitong mga paraan. Yung pagtatag ng isang committee na mag-a-address talaga sa mga ganitong bagay, di ba? Kung papapansin po natin sa konseho, meron naman tayong mga working committees, pero wala po tayong committee talaga na nakatoka sa mga ganitong mga issues, di ba? Yung ating STROBs, di ba? Students' Rights and Welfare and Basic Services. Para po ito ay magsilbing isang help desk or isang direct committee na nag-a-address. Ma-revitalize yung role ng isang konseho na sinusulong yung interest ng mga constituent o ng mga estudyante yung pinagsisigyan. Pangalawa po is that we will work together with the two councils, the AIT Student Council and the University Student Council, to transform our fellow students to become involved and proactive. So bakit involved and proactive? Naniniwala po tayo na dapat ang isang student body involved at proactive sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga avenue or activities kung saan nakakatulong siya sa kanyang
sa skills enhancement, skills development, and yung sa pangalawa po, yung social awareness and involvement niya. So doon na nga po pumapasok yung sinabi natin kanina, di ba? Bilang mga future leaders ng tourism industry o mga alagad tayo ng turismo, dapat aware tayo sa mga ganitong pangyayari, di ba? Na kung mapapansin po natin, napakaraming issues ng tourism industry, di ba? Sa DOT nga lang, di ba po, meron daw 90% increase sa ating budget na directly daw for branding, di ba? So suriin natin kung ito ba, kung hanggang saan ba ito aabutin at kung tayo po ba ay directly maapektuhan nito bilang mga susunod na magtatrabaho sa industriyang ito, kung tayo po ba ay magiging beneficial po ba sa atin to, or ito po ba ay sasama lang natin in the long run. Kasama na rin po dito ang awareness natin sa loob ng university, di ba? Ang dami pong issues tulad ng STPAC, ganyan. Pero may mga common notion na since isolated daw po tayo sa campus, ay medyo na-release na po tayo sa mga ganitong mga issue. Pero bilang mga scholar ng bayan, naniniwala po tayo na dapat kasama natin ang ating mga kapwa estudyante sa mga ganitong bagay, di ba? Marahil tayo may kakayahan magbayad, pero kung papalampasin po natin yung mga ganitong pagtataas ng tuition, eh tayo rin po mag-suffer in the long run, since tayo rin po ay darating ang panahon na magpapaaral tayo ng ating mga anak. And kung patuloy po yung pagtaas ng tuition, lalo na sa UP na nakakabahala, tayo rin po magsasuffer. So, syempre, ito po maging avenue upang tayo maging aware kung bakit, hindi kung ano kung bakit ganito yung nangyayari. Pangatlo naman po ay yung 3 puntos natin sa genuine leadership. No? Diba, in line po sa ating theme ngayong taon po ng Stand UP ay yung sa pagbabalik ng tunay palaban at makabayan na konseho. Naniniwala po tayo ng isang genuine leader ay totoo, tapat, at tumitindi kasama mo sa pagbabago. Bakit ganon? Isa po sa mga specific plans of action natin dito ay yung Act for AIT Now, or ACT, Accountability, Check, and Transparency. So, syempre, bilang isang konseho, we are serving the students, di ba? Sa mere fact po na binoto tayo, binigyan tayo ng trust ng ating mga kapwa estudyante, nag-a-assume po tayo ng isang role na public service. And a betrayal of this public service ay betrayal po ng public trust na binibigay sa atin ng mga estudyante. So, kung may konseho po tayo na irrelevant naman or hindi nagbibigay or hindi ina-address kung ano ba naman yung mga kailangan or hinaing ng mga estudyante, that student council must be held liable and accountable for that. Transparency, bakit po? Dapat po ang student council, isa po siyang public institution for the students. Hindi lang po siya isang or isang excluded part natin yung estudyante na dapat naniniwala po tayo dapat ang mga general assemblies, ang mga decision making process po ng student council involve po mga estudyante dahil hindi po sila kumakatawan bilang hindi nila kinakatawan ang student council po bilang isang individual, hindi nila kinakatawan ng individual perspective nila as a student. Ngunit syempre, tinitake into consideration po natin yung mga kapwa natin students kasi nga naniniwala po tayo na collective action po talaga for genuine social change and genuine change po sa college level. So ayun. And last naman po doon sa point na yun is yung AIT Kilos na dahil kung mapansin po natin ayan na po yung Ayala Techno Habiban extended na po, di ba? Lingid po siguro sa kaalaman ng marami nating scholar ng bayan sa AIT na sa laganap na commercialization na nangyayari sa ating sa UP, di ba? And nakakabahala po yan kasi yung mga nangyayari po dito, di ba? Hindi siya isa siyang part ng UP na hindi talaga nakakatulong sa atin in terms ng education. O sige, in one part po, nakakatulong siya dahil nabibigyan tayo ng funding na supposed to be pinafund ng government. Pero kanino po bang interest yung isinusulong ng mga pumapasok na to? Hindi po interest natin mga AIT students, ngunit interest ng pagko-commercialize nga po, diba? Yung mga idle assets natin dito sa UP na instead na ating ginagamit para sa mga sa educational purposes, ito'y pinibenta sa halagang tubong lugaw nga na for 40 million binenta siya na for 25 years lang. No? Ayun, isa rin sa dahilan yung itong bakit hindi pa marahil pinapasok ang AIT sa loob kasi ito ay hanggat andito to, maaaring mag-expand yung Ayala. Yung mga lupa talaga ng UK ay nailis na wala na talagang educational value.
marahil kung andito pa AIT, ganyan, masasabi nila na, magiging extension lang kami ng kanilang cafeteria, ganyan, ng kanilang mga parks, ganyan. Pero ayun, kung ano ba talaga yung sinusulong na interest dito, sana'y makiisa tayo o mag-unite tayo through collective action sa ating paglaban kung ano ba yung interest natin ng institute, ng ating faculty, ng ating, at tayo mismo bilang mga Ano estudyante. may improve yung image ng AIT sa loob ng university? Siguro po, ang magandang unahin dyan is yung pagiging aware na, pagiging mulat natin or familiar natin sa mga issues sa loob. Dahil sa ganitong paraan, nag-engage tayo sa mga balitaktakan o mga exchange ng mga ideas, opinions, pag pumapasok tayo sa loob or kahit sa atin mismo. No? Nakakapag-circulate po tayo ng thought na tayo po ay involved at aware pa rin sa mga nangyari sa loob. And naniniwala po tayo na sa ganitong paraan, makakatch natin din yung attention ng mga tao na parang hindi hindrance yung geographical location ng AIT sa pagiging aware nito sa mga nangyayari sa loob. Kasi kung tutusin, loob man o labas ng AIT, it's still a part of UP. And whatever happens in UP, dapat alam na ng AIT, di ba? Yeah. So, yung image niya, yung branding, i-break natin yung stereotype na tayo ay uninvolved at pathetic, kumbaga, di ba? Na wala tayong alam. Pero tutuhanin, may alam naman tayo, ngunit wala lang tayong lugar upang mas lalo paigtingin or lalo pang i-invest natin yung kapital natin ng kaalaman na yan. And sa pamagitan ng ganitong paraan, ma-amaze sila, di ba, na parang hindi kailangan ng kailangan talaga mismo andun yung AIT sa loob ng campus para malaman mga nangyayaring ganito. Kasi sa ganitong paraan, by merely thinking and expressing your opinion on matters, on what's happening inside, it goes to show that yung AIT, it's a part of UP Diliman, and yung brand niya as an institute, tataas kasi nga, di ba, hindi na siya katulad dati na walang pakialam, nasa labas, ganyan. So, isa yung magandang paraan upang makapagsimula. Siguro maganda dyan is tayo lalapit sa kanila or sila i-invite natin. Mas maganda na invite natin sila papunta dito. Kasi mas maisip nila na parang welcoming ang AIT, di ba? Pero kung mga sa paraan ng, kunwari, pag-wear natin ng mga shirts, ganyan, sa isang side, maganda siya. Kasi nalalaman nila na, oh, you're from AIT. Pero aside from that, di ba, hanggang doon na lang ba, kumbaga. Maganda naman siya, pero ililimit ba natin na sa ganung paraan lang tayo makikilala na parang, oh, yung college na may magandang shirt ng Lantern Parade or yung na may magandang line of merchandise, di ba? Siyempre, pakita rin natin na tayo, aware tayo at may co-contribute naman talaga tayo. What are your views on being the only candidate against START or Kaisa? And nakita ko po dyan, it's both a challenge and opportunity. Challenge, bakit? Kasi makikita natin dito kung sino ba talaga yung mga sincere, kumbaga, sa kanilang linya or sa kanilang plataforma. Nakita natin na nahihirapan din naman tayo bilang kandidato na mag-RTR mag-isa, na wala tayong makinarya sa loob ng ating kolehiyo. Ngunit hindi natin ito ginawang, hindi natin ito tinake as big parang barrier para mag-proceed dun sa gusto natin mangyari dito. Nandito po tayo para pakita na kaya natin maglingkod. Though sa ating limited time ng pagsistay dito, alam natin kung ano ba dapat yung ating pinaglalaban. As a candidate, personally, na-break ko na yung comfort zone ko na parang kinakaya natin na magpunta sa bawat kwarto na dala lamang ang ating paninindigan ng prinsipyo. Set aside na natin yung mga yung ating makinarya na nasa loob naman or ating mga supporters, di ba? Kumbaga dito, ang puhunan lang talaga natin yung ating paniniwala, prinsipyo, paninindigan. And ayun, challenge siya dahil kahit na yung mga tanong na binabato sa atin is not, it's parang antagonistic ang dating. Challenge siya kasi napaprove natin na hindi tayo tumatakbo dito dahil sa labanan ng kulay. Pero lumalaban, clear out ko rin naman to kay Micah na kaya ako tumatakbo kasi may gusto tayong ipakita, may gusto tayong i-prove, may gusto tayong i-contribute. Hindi tayo lumaban dahil
kailangan natin kalabanin ng dilaw. Kasi kung babalikan natin yung kanta ni Bamboo, di ba? Hindi naman pulat dilaw ito yung magkalaban, di ba? Maglingkod talaga sa AAT students eh. Kasi kung dito tayo para kalabanin, madali na lang maghatak ng mga tao na parang, tatakbo ka, ganyan. Friend kita, malakas ka, sikat ka, takbo tayo, ganyan. Ngunit tayo, dumating tayo sa point na gusto natin na may kasama. Pero minake sure natin na inclined din naman sila sa principles, hindi lang may patakbo dahil trip natin kalabanin yung kabila. Hindi tayo ganun. And siguro ayun yung yun na yung punat-tulo natin.